Okay, lipat naman tayo ha. Next topic. Tama na yung pag-asar dyan. At least naramdaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Pag-usapan naman po natin mga kababayan, eto, sa mga nagtatanong dyan, anong masasabi ko dito kay Anton Lagdameo? So kanina marami po akong nakita kaliwat kanan, sinimulan ito ni Maharlika dati na may problema daw at nambubuli itong si Anton Lagdameo. Siyempre mga kababayan, nagantay ako ng tamang pagkakataon. Tiningnan ko, ano ba talaga ang totoo? Sino ba nagsasabi ng katotohanan at sino po ang nagsasabi? May naririnig din naman po ako na sinasabi nila katulad po ng si Manguda Dato Pax Ali. Okay? Sinasabi niya na ito daw si Lagdameo ay sangkot sa corruption. Sinasabi nila at nambubuli daw. Kaya lang mga kababayan ko, ang pinagtataka ko lang po, sorry sa mga tatamaan, kung sino man ang mga ito, pare-parehas sila ng content. Hindi ko sinasabi, mga kababayan, na pero tayo bilang isang vlogger, maging responsable naman tayo sa mga bagay-bagay. Okay? Siguro, I am not in a liberty to say something, pero ang lumalabas po dito, ngayon, ay sinagot po ng, di ko alam kung sino nagbigay ng statement na to, kung PCO. Kudos to PCO, at least, meron tayong ipandidibang doon sa mga nagkakalat po na si Anton Lagdameo. Kasi alam naman natin pag politika, mga kababayan 'di ba? Pag ito kasi si Pax Ali daw, di umano, si Manguda Dato Pax Ali ay mukhang ito ay dapat ito ay sa pagtakbo o sa paghawak ng posisyon, siya po ay hindi po dapat nakaupo, mga kababayan. Pero siya po ang nakaupo. Ngayon na ata pinapaalis siya sa pwesto. Kung gano'n ang totoong kwento. Kaya mukhang nagkakaroon ng conflict. Nagkakaroon ng away. 'Di ba? Pero ngayon ay inilabas na po ng kampo nitong si Anton Lagdameo, mga kababayan, na ang kumakalat daw po na siya ay nambubuli, na siya daw po ay sangkot sa corruption. Ito po ang kanilang sagot. Ayan. Ayan, galing po ito mga kababayan sa Bangsang Moro government. Okay? A statement on the false claims of corruption in the Bangsang Moro government. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, as a chief minister of the BARM, I firmly denounce the false claims of corruption in the Bangsang Moro government that besmirches the name of a special assistant to the President Anton Lagdameo Jr. These libelous claims are entirely fabricated and are filed with ill intent. And are filled with ill intent. The Bangsang Moro government is studying its legal remedies against those who continue to malign its officers without evidence. As the election period nears, we call on everyone not only to veer away from personal attacks and false accusations, but also to be careful of malicious statements driven by selfish interest. Let us all work together for a peaceful, honest, and credible first parliamentary election in the BARM. Let us continue to serve the Bangsang Moro with pure hearts and sincere intentions. Wabilahi, hindi ko na mabasa yon, mga kababayan. Ayan. Hon Ahod Ibrahim, Chief Minister, Cotabato City. Alam naman natin ang politika masyadong magulo. 'Di ba? Lahat mga kababayan, kasi pag may partido-partido at alam nila na hindi mo kakampi, at kasi ang alam ko, pinapadisqualify itong si Manguda Dato Pax Ali sa pagtakbo niya po. Ngayon, dahil iba po ata yung kampo nitong sila Anton Lagdameo, batay lamang ito sa mga narinig ko
Wala po akong direct knowledge mga kababayan. Base lang ito sa narinig ko at base sa assessment ko. So parang dahil nga po nagkaroon ng parang disqualification dapat kay Pax Ali, hindi na ata siya patatakbuhin or mukhang matatalo siya, mabigat ang kalaban. 'Di ba? Kaya po yung kapartido nito nila Special Assistant to the President Anton Lagdameo, ay mukhang binabanatan nila kasi si Anton Lagdameo daw po ang parang nambubuli sa kanila doon. Sabi ko nga, wala akong personal knowledge dito. It is just based on what I heard. Okay? Alam po natin sa korte, hindi ito makakapasa yung sinasabi ko. Pero naglabas na po ng statement ang Bangsang Moro. Therefore, mga kababayan, ano ang paniniwalaan natin? 'Di ba? Alangan naman maniwala ako dun sa mga sabi-sabi na si Anton Lagdameo talagang masyado niyang inabuso ang kanyang kapangyarihan. Not unless marami po ang magsasalita. Pwedeng magbago ang mga bagay-bagay pag marami pong nagsalita na against kay Anton Lagdameo. Pero kung yung partido lamang ng kalaban nila Anton Lagdameo ang magsasalita na siya ay involved sa corruption, madali naman po yan dahil nga ngayon ay campaign period, lumalabas lamang na propaganda ang nangyayari. So we need to verify bago tayo magbalita sana. Okay? So wala tayong wala tayong grudges, wala tayong anuman sa mga taong naglabas niyan. Pero mga kababayan, eto na ang sinasabi ko. Dahil nga po, sabi dito, this libelous claims are entirely fabricated, gawa-gawa lang daw. So ngayon sila ay magpapile ng legal remedies para dun sa mga tao na nagpakalat. Sino ngayon maapektuhan? Tama? Paano yan? Di ngayon magsisisi kayo kasi talagang pinakalat talaga to Kalat na kalat talaga. Na sinasabi nila, corrupt itong si Anton Lagdameo, meron itong kinalaman sa mga corruption. Sabi dito, entirely fabricated. Panahon ng halala, naalala nyo si Kong Luistro hanggang ngayon, binabalikan yung problema sa kanya ng asawa niya dati na sinasabi po, ito daw ay itinago niya yung asawa niya. Alam naman natin, fictitious yung mga witness, hindi uma-attend, nagre-return to sender ang lahat. 'Di ba? Nagtataka tayo, fictitious yung mga witness, pero nagkaroon ng warrant of arrest. So may gumapang, istilong digong. Salbahe forever, shoutout po. Eva Narita, panahon ng siraan ngayon. Correct. Mga kababayan, kaya tayo bilang isang vlogger, dapat maging responsable tayo sa mga bagay-bagay. Ito inantay ko talaga. Nagulat nga ako pagkadilat ng mata ko. Humikit. Hindi po, nagpahinga kasi ako. Pag nagluluha ang mata ko, kailangan kahit di ako matulog, basta ipahinga ko lang. Ito inantay ko, lumabas nga po. Nagulat ako. Sabi ko, ito na yung sinasabi ko. Na dapat tayo nag-iingat sa mga bagay-bagay bago tayo maglabas at bago tayo magkomento. Sabi naman ni hindi ko kilala itong isang to. Anti-ID personality Antonio Lagdameo nag-power tripping sa Bansang Moro ngayon dahil nag-as ng presidente. Eto, may nagsasalita. Kaya lang mga kababayan, how we can actually paniniwalaan po yung sinasabi ninyo. 'Di ba? Sana maraming magsalita. Kasi ito sinasabi na nila fabricated 'Di ba? Sinasabi dito fabricated. Which is which? Sino ang paniniwalaan natin? 'Di ba? Silang nga namumuno sa BARM, nagsalita na. Ang hirap dito kasi hindi tayo taga doon. Sabi ko nga kanina, pwede ako magkamali dito dahil unang-una wala akong personal knowledge. 'Di ba? Pero may nagpaparating din sa akin, hindi ko lang alam at ayaw kong paniwalaan not unless meron silang tinatawag tayong ebidensya, 'di ba? Enough proof or sufficient proof mga kababayan na magsasabi na nag-power trip talaga. Itong si Anton Lagdameo. Sana ipakita po nila.
Agnes Kakal, may iba ko. Totoo po ba yung manood na lang po kayo sa mga content nila. Doon po palagay ko nasagot na yan eh, Agnes Kakal, ma'am. Palagay ko nasagot na yan doon kanina. May video kanina, panoorin nyo na lang po. Ayaw kong sumagot dyan. Okay, darating yung panahon. Oh. Ano po, sa inyo po mga ka-GP Natics ko, naniniwala ba kayo na talagang nagpa-power tripping itong si Anton Lagdameo? Ako, kung totoo na nagpa-power tripping ito, pag maraming lumabas, yung may video talaga na nag-power trip siya, hindi yung hearsay, hindi yung mga salita lang galing sa mga kandidato. Pag kasi galing sa kandidato, lagi kong iisipin ngayon ay panahon ng eleksyon. 'Di ba? Oh. Ma'am Cora Vidal, shoutout po. Twinkle Star, yun nga, ang masakit, mga BBM vlogger na iba ang nagpapakalat. Nako, yan ang masama, 'di ba? Oh, sabi ni Ma'am Eva Narita, magpakita ng proof yung nagpakalat. Tama, mga kababayan, yun kasi ang kailangan natin. 'Di ba? Vance Doms, wag na GP, madamay ka pa. Pusong inami. Ingat po sa mga loyalista, malapit na ang botohan. Lahat malapit kay PBBM, sisiraan nila. Mag-iingat sa mga ahas dahil gusto lang nila Ako, mga kababayan, no? There is something, meron akong nakikita ngayon. Bakit parang ganon? Ang nangyayari, eto, lang, sarili kong opinion. Sa mga nangyayari ngayon, parang may talaga, no? Parang sabi ko, may sumisira sa magandang samahan na mga PBBM vloggers. Dahil halalan? Ayun, di ko alam. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, kung si Apo BBM ng umaksyon, maniniwala ako. Ace Enrak, I invoke my rights. Sabi ni Marvin Bunagan, Lagdameo is a trusted friend of PBBM. He can crack that friendship and loyalty to a best friend. Again, mga kababayan, syempre kailangan natin marinig din yung side ni Anton Lagdameo dito. Pero nagsalita na kasi ito. Syempre, itong pinapakita natin na may pinirmahan na ito, kahit hindi magsalita si Anton Lagdameo, ito ay parang nanggagaling na rin sa kampo nila. So kailangan natin, lagi nating sasabihin, yung kung sino ang nag-accuse, sana sila yung magpakita ng ebidensya. Yung ebidensya hindi na puro hearsay lang na nagpa-power trip, di ba? Ganun lang. Agnes Kakal, 1B parang too good to be true. Sinakyan naman ni Coach Jarrett. Alright. So again, yan lang ang masasabi ko dyan, mga kababayan. Very limited. Ang pinakita ko lang naman, sabi ni Tita Karks, naalala mo ba kung sino pa bumanat sa power tripping ni Lagdameo? Si Mike Rama. Sino ang kalyado ni Mike Rama? Si FPRRD. Correct, mga kababayan. At hindi lang yan, Tita Karks. Siyempre si Mike Rama, sino pa? Si Maharlika. Diba? Oh. Hoy, lumipat si Ma'am Jocelyn Habilunar dito. Armina Valdez, hindi ako naniniwala sa balitang yan, kaya hindi ko pinapanood si Takero at Coach Jarrett about dyan. Diba? Oh. Anshere, salute ako sa iyo ka-GP, di ka nakikisaw-saw sa away nila nang dahil kay Pebbles. Muntik na nga eh. May pinipigilan lang ako eh. Wag na daw ako makisali, di ba? Pero ang katotohanan dyan, malalaman nyo rin yan kahit hindi ako dyan, mga kababayan. Ayaw ko talaga kasi ayaw ko naman ng gulo eh. Diba? Oh. Okay? Alright, so next topic. Ganun lang yun, GP, ang iksi naman. Ayun na nga. Ayaw ko magsalita ng mga bagay na very complicated. Kung ano yung nakikita natin, yun lang ang sasabihin ko. May idadagdag pa ba ako? Diba? Ang inaantay ko, sumagot yung mga nag-aakusa para matimbang natin. Kasi wala naman akong nakikita eh. Ang nakikita ko, yung mga kalaban nila Anton Lagdameo, naturalmente yun. Kasi panahon ng halalan. Oh.
Mami Biar. Okay, alam niyo kayo, mga ito magandang gawin ninyo. Pwede naman kayong manood sa kanila bawat parehas. Timbangin ninyo, pero wag na lang po kayo magkomento. Ganun lang yun. Kasi darating ang panahon, magkakaayos-ayos din yung mga yan. 'Di ba? Oh. Ma'am Gloria Kobayashi, shoutout po. Darating ang panahon, mga kababayan, marirealize yung magandang maging balanse lang kayo. Kung sino ay may mali, sino ang nagsasabi ng totoo, para hindi kayo hindi rin kayo kasama na baka mamaya maparanoid din kayo. Talaga 'di ba? Sabi ni Pusong Inami, ako hindi ko sila pinapanood sa party dyan. Ako basta ito lang. Wala akong ibang sasabihin kasi ito yung nakita ko na dinedebunk ng Bangsang Moro government yung mga paratang sa kanila. Those allegations are all fabricated, sabi po dito. Alangan naman, sasabihin ko na totoo. Sabi naman nila, fabricated nga daw. At kakasuhan nila. Ito kasi ang pinagbasihan ko dyan, mga ka-GPnatics. Unang-una, kung hindi ito fabricated, bakit sila magkakaso doon sa mga tao na nagsasabi na ito daw ay totoo, di ba? Kumbaga, dinedebunk nila at the same time, paparusahan nila yung mga nagkakalat ng issue. Kasi, parang parang yung sinasabi ko lagi sa inyo, katulad kay Garma. Sabi niya, Mr. Chair, can you please spare my daughter? Hindi totoo yun na jowa ako ni PRRD. Hindi totoo na anak yan ni PRRD. Pero, mga kababayan, yung salita niya, nasabi niya, opinion nila yan, Mr. Chair, wala akong magagawa. Ganun na lang ba yun? Kasi sa akin, kung ikaw ay natapakan, kung ikaw ay hinuhusgahan, dapat you prove something that they are wrong. Para sigurado tayo, mga kababayan, na ikaw ay galit. Kung sinabi mo, mali sila, hindi totoo yun. Pero wala kang gagawin sa kanila. So, there is something na kulang. Hinahanap ko, nasaan yung pagtatanggol mo sa anak mo, na sinasabi mo mahal na mahal mo, ninuyura ka na yung anak mo, tapos wala kang gagawin, ayaw mong kasuhan yung mga taong nag-aakusan na anak yan ni PRRD. Di ba? Eto mga nandito, hindi ko alam kung mga bashers o Marites de Ewan. Ang dami 1.6. Kanina 2.6 tayo. Ngayon 645 lang yung nag-like. Sabi ni Rolando T. Casad, at nakapanlulumo na yung mga dati kong pinapollow na BBM vloggers. Nagkakalat na, lalo na yung patulan yung mag-content. Basta doon tayo sa true-blooded BBM vloggers. GP. Salute po sa inyo. Ako, mga kababayan, pag mali ako sa sinasabi ko, I always says, PM nyo ako, GP, mali yung sinabi mo kanina. Ako marunong ako tumanggap ng pagkakamali. 'Di ba? Marunong ako tumanggap ng pagkakamali. Mas magandang yung room for improvement laging nandyan. Malawak ang pag-iisip natin kasi we could actually getting something from you. 'Di ba? We can, mga kababayan. Yung mga bagay na yon, or wag natin gamitin yung code. Ako, sabihin na lang natin para maliwanag, Tagalog na lang. Maliwanag na nakakakuha rin po ako ng mga impormasyon na makakapag-improve sa aking sarili coming from you. 'Di ba? Ma'am Leslie Hermosa, hello GP, wala na naman notification. Sa mga walang notification, mga kababayan, ang gagawin nyo lang dyan ay unsubscribe,